guys, welcome back to my YouTube channel. So ito na guys yung kasunod ng lesson natin noong nakaraan, yung finding maxima and minima. So part pa rin siya ng sketching of polynomial curves. So ano nga ba guys yung point of inflection? A point of inflection is a point where the curve changes from concave downward to concave upward or vice versa. So tingnan natin guys yung figure. So meron tayo dito concave downward na kulay pula at concave upward na kulay blue. So, meron tayo ditong point. So, yung point na to, ito yung tinatawag na point of inflection. Kung saan, mapapansin natin, nagbago yung sense ng curve. So, yung dating concave downward, pagdating sa point na to, biglang nagpalit, naging concave upward. So, yan yung tinatawag na points of inflection. So, pwede siyang from concave downward, magiging concave upward. Pwede rin namang concave upward, magiging concave downward. So, tatandaan natin, y equals sa f of x has a point of inflection at x equals sa a when f of double prime ay equal sa 0 and f of double prime x changes sign as x increases through a. So, mamaya, ipapakita ko sa inyo kung paano natin isasolve yung point of inflection. So, gagawin natin, parang sa may finding maxima and minima lang din yung first derivative test. So, gagawin natin, kukuha lang tayo ng dalawang point o magsiset lang tayo ng interval. So, at this interval, dapat mag-change yung sign niya. Pwedeng from negative to positive, pwede namang from positive to negative. Then, tatandaan nyo lang guys, at points of inflection, y double prime o yung second derivative natin ay equal sa 0. So, punta na tayo sa example. Find the point of inflection of the curve y equals sa x cubed minus 6x squared plus 12. So, sulat lang natin guys yung function natin. Then, take lang natin ng first derivative. So, magiging y prime equals sa 3x squared minus 12x. Then, differentiate pa ulit natin. So, makukuha natin yung second derivative. So, equal yan sa 6x minus 12. So, tatandaan natin, sabi kanina, at point of inflection, y double prime ay equal sa 0. So, iset lang natin na 0 yung y double prime natin para makuha natin yung point of inflection. So, makukuha natin diyang x ay equal sa 2. Then, kunin lang natin yung value ng y. If x equals sa 2, ano yung value ng y? So, tatandaan nyo guys, y yung hinahanap. So, ang gagamitin natin, itong equation ng y natin, hindi yung equation ng y double prime. Y equals sa x cubed minus 6x squared plus 12. So, substitute lang natin dyan yung 2. So, magkakaroon tayo ng y equals sa 2 cubed minus 6 times 2 squared plus 12. So, magiging y equals sa 8 minus 24 plus 12. So, y natin ay equal sa negative 4. So, meron tayo ditong point of inflection na 2 and negative 4. So, itetest natin ngayon yan kung talaga bang point of inflection yung nakuha nating point. So, paano natin itetest? So, at point 2 and negative 4, let x equal sa 1 and x equal sa 3. So, para malaman natin kung talagang point of inflection ba, yung nakuha nating point, which is yung 2 and negative 4 na to. So, lagay lang tayo ng interval guys. So, kung 2 yung x natin, gawin lang natin, kuha tayo ng value from left. So, ang nakuha natin is 1. Then, kuha lang tayo from right, nakuha natin is 3. So, parang guys, ito lang yung ginagawa natin sa finding maxima and minima, yung first derivative test. Dito lang, ang pinagkaiba lang, ang gagamitin natin is yung y double prime, yung second derivative. So, tuloy lang tayo. At x equals sa 1, so substitute lang natin yan sa equation ng second derivative natin. So, yan yung second derivative equation natin. So, substitute lang natin yung 1. So, 6 minus 12. So, y double prime natin ay equal sa negative 6. Then, at x equals sa 3. So, y double prime equals sa 6x minus 12. Substitute natin yung 3. So, magiging 6 times 3 minus 12. Magiging 18 minus 12. Then, y double prime natin ay equal sa 6. So, since y double prime changes sign, point 2 and negative 4 is a point of inflection. So, dito guys, wala tayong pakialam. It's either negative to positive or from positive to negative pa yan. As long as nag-change yung sign, point of inflection yan. So, ganun lang kadali yung pagkuha ng point of inflection. So, punta na naman tayo sa example number 2. Find the point of inflection of the curve y equals sa x raised to 4 minus 24x squared plus 75.
So, meron tayo ditong y equals sa x raised to 4 minus 24x squared plus 75. So, differentiate lang natin yan ng dalawang beses kasi ang kinukuha natin is yung second derivative. So, yung first derivative natin magiging 4x cubed minus 48x. Tapos, yung 75, 0 na yan. So, hindi na natin ilalagay. Then, yung second derivative natin ay 12x squared minus 48. Then, tatandaan natin guys, at point of inflection, y double prime ay equal sa 0. And yung hinahanap nating point is point of inflection. So, isa-set natin yung y double prime natin na equal sa 0. Then, divide lang natin both sides by 12. So, magiging 0 ay equal sa x squared minus 4. Para mas madaling nating makuha yung factor, no? So, x squared equal sa 4. So, yung x natin ay equal sa positive and negative 2. So, kunin lang natin yung value ng y para malaman na talaga natin kung ano ba yung point of inflection natin. If x equals sa 2, y equals sa x raised to 4 minus 24x squared plus 75. So, substitute lang natin yan. So, magiging y equals sa 2 raised to 4 minus 24 times 2 squared plus 75. So, y natin ay equal sa 16 minus 96 plus 75. So, y ay equal sa negative 5. If x equal sa negative 2, ano yung y natin? So, equal yan sa x raised to 4 minus 24x squared plus 75. Substitute lang natin guys yung negative 2. So, magiging ganyan. So, 16 minus 96 plus 75. So, y natin ay equal sa negative 5. So, parehas lang guys, ano? Yung y. So, point of inflection natin ay 2 and negative 5 at negative 2 and negative 5. So, alamin lang natin guys kung talaga bang yung nakuha nating point ay point of inflection. So, itest lang natin. At point 2 and negative 5, let x equal sa 1 and x equal sa 3. So, kumuha lang ulit tayo from left and from right, ano? So, 2 to, kaya naging 1 and 3 yan. So, at x equal sa 1, so, substitute lang natin guys yung 1 dito sa may second derivative equation natin, ano? Ito yung 12x squared minus 48. So, substitute natin, magiging 12 times 1 squared minus 48. So, y double prime natin ay equal sa 12 minus 48, so, magiging negative 36 yan. At x equal sa 3, so, substitute lang natin ulit yan sa second derivative equation natin. So, y double prime natin ay equal sa 108 minus 48. So, y double prime natin ay equal sa 60. Since y double prime changes sign, point 2 and negative 5 is a point of inflection. I-test naman natin guys ngayon yung negative 2 and negative 5. So, ang kinuha nating value ng x ay negative 3 and x equal sa negative 1. At x equal sa negative 3, substitute lang ulit natin guys yan sa second derivative equation natin. So, magiging y double prime ay equal sa 12 minus 3, quantity squared minus 48. So, negative 3 squared is 9, times 12 is 108. So, y double prime natin ay equal sa 60. At x equal sa negative 1. So, substitute lang ulit natin yan sa second derivative equation. So, y double prime ay equal sa 12 minus 48. So, y double prime natin ay equal sa negative 36. Since y double prime changes sign, point negative 2 and negative 5 is a point of inflection. So, ganun lang siya kadali. Ano guys? So, dahil alam na natin guys yung pagkuha ng maximum point, minimum point, o yung critical points natin, at alam na rin natin yung point of inflection, pwede na tayong mag-graph. Sketching of polynomial curves. Sketch the graph of y equals sa x cubed minus 12x plus 8. So, dito guys, pinapasketch sa atin yung graph ng y equal sa x cubed minus 12x plus 8. So, tatandaan natin, ang una natin gagawin dito, kukunin natin yung critical points, determine natin kung maximum ba or minimum point yung nakuha natin. Then, hanapin din natin yung point of inflection, saka natin ilagay sa Cartesian plane. So, for example, ito guys, kunin natin yung critical points ito. So, ito yung function natin, y equal sa x cubed minus 12x plus 8. So, first derivative natin ay equal sa 3x squared minus 12. At critical points, tatandaan nyo, y prime ay equal sa 0. So, yung 0 na yan, substitute lang natin sa y prime. So, equal yan sa 3x squared minus 12. Then, divide lang natin both sides by 3. Ano? Tatandaan nyo guys, meron pang coefficient na 3 eh. So, gawin natin 1 lang. So, divide natin sa 3. So, magiging x squared minus 4. So, makukuha na natin guys yung critical values ng x natin, which is equal sa positive and negative 2. So, kunin lang natin yung y. If x equal sa 2, ano yung value ng y natin? So, substitute natin yan guys sa
equation ng y, sa y equation, guys? So, y equals sa 2 cube minus 12 times 2 plus 8. So, magiging y equals sa 8 minus 24 plus 8. So, y natin ay equal sa negative 8. If x equals sa negative 2, ano yung y natin? Y equals sa negative 2 raised to 3 minus 12 times negative 2 plus 8. So, y equals sa negative 8 plus 24 plus 8. So, y natin ay equal sa positive 24. So, ibig sabihin may nakuha tayong critical points na 2, negative 8, and negative 2, and 24. So, i-test natin ngayon kung maximum point ba o minimum point yung nakuha nating points. So, using second derivative test, y double prime natin ay equal sa 6x. At point 2 and negative 8, so substitute lang natin guys yung 2 sa x natin. So, y double prime ay equal sa 6 times 2. So, y double prime natin ay equal sa positive 12. At point negative 2 and 24, substitute lang natin guys yung negative 2. So, yung y double prime natin ay equal sa negative 12. So, at point 2 and negative 8, yan ay minimum point. Since positive yung nakuha natin na y double prime. So, kung maalala nyo, yan yung lesson natin nung nakaraang video natin guys. So, sa point negative 2 and 24 naman, since negative yung nakuha natin na y double prime, yung point negative 2 and 24 is maximum. So, kung nalilito kayo, balikan nyo ulit guys yung lesson natin, yung nakaraang video natin, para mas madali nyong maintindihan. So, y prime natin ay equal sa 3x squared minus 12. Ang kukunin naman natin ngayon, yung point of inflection. At point of inflection, tatandaan nyo, y double prime ay equal sa 0. So, ibig sabihin, ang kailangan natin dito ay yung second derivative. Yung y double prime na equal kay 6x. Then, lagyan nyo lang, at point of inflection, y double prime ay equal sa 0. So, 0 ay equal sa 6x. So, yung x natin ay equal sa 0. Then, kunin lang natin yung value ng y. If x equal sa 0, ano kaya yung value ng y? So, gamit yung y equation, substitute lang natin guys yung 0. So, magiging y equal sa positive 8. So, meron tayong point of inflection na 0,8. Pero, itest muna natin kung talagang point of inflection ba yan. So, let x equal sa negative 1 and x equal sa 1. Since 0 guys yung x natin sa point of inflection natin. So, dasog lang tayo sa left, meron tayong x equal sa negative 1. Dasog tayo sa right, meron tayong x equal sa positive 1. So, at x equal sa negative 1, substitute lang natin guys yan sa y double prime equal sa 6x. So, magiging y double prime equal sa 6 times negative 1. So, y double prime natin ay equal sa negative 6. So, at x equal sa 1, y double prime natin ay equal sa 6 times 1. So, y double prime ay equal sa positive 6. And since y double prime changes sign, 0.08 is a point of inflection. So, dahil nakuha na natin guys yung maximum, minimum point, and yung point of inflection, pwede na natin yung i-plot sa Cartesian plane. So, lipat tayo guys dito. Meron tayo ditong x and y axis. So, i-plot lang natin. Pero mas okay kung ilalagay muna natin yung mga nakuha nating points. So, meron tayo ditong point 2, negative 8, point negative 2 and 24, and point 0 and 8. So, plot lang natin yung 2 and negative 8. Negative 2 and 24. Then, yung 0 at 8. So, guys, ibig sabihin lang nito, at point negative 2 and 24, hindi na tataas yung curve natin dito. So, pababa na to. Okay? Then, dito naman, at point 2 and negative 8, pagdating sa point na to, babalik ulit pataas. And dito naman, sa point of inflection natin, 0.08, yung dating pa-concave downward, magiging concave upward. Then guys, para hindi tayo malito sa pag-graph, magdagdag pa tayo ng dalawa pang points, from left, then from right. So, kung meron tayo ditong negative 3, di ba kasi meron tayo ditong negative 2, dasog lang tayo sa negative 3, then positive 2, dasog lang tayo sa positive 3. So, kunin lang natin guys yung value ng y dyan, if x equals sa 3, so, substitute lang natin guys yung 3, so makakakuha tayo dito ng y na negative 1. Okay guys? So, meron tayong 0.3 and negative 1. Then, if x equals sa negative 3, so y natin ay equal saan? So, substitute lang natin guys yung negative 3 sa y equation. So, magiging
y equals sa negative 27 plus 36 plus 8. So, y natin ay equal sa 17. So, i-plot lang natin guys yung dalawa pa nating nakuwang point. So, magiging ganyan. Ano? So, meron tayo ditong 0.3 and negative 1, then 0.3 and 17. Para alam natin guys kung saan yung patungo yung curve natin. Ano? Kasi pagdating natin dito, hindi natin alam kung pa ganun ba, di ba? At least dito ngayon, may patutunguhan na yung curve natin. So, pag connect-connectin lang natin guys, yung mga point. So, magiging ganyan ha. Mapasin nyo at this interval, ito na yung maximum point natin. Then, at this interval, ito na yung minimum point natin. And mapansin nyo guys, ano, ito yung point of inflection natin. Meron tayo ditong concave downward. And pagpunta sa 0.08, biglang nagbago yung sense ng curve, naging concave upward. So, ganun lang yun guys. Yung dinagdag naman natin na point dyan, para lang maigraph natin ng mas matino, ano? Para alam natin kung saan papunta yung curve natin. So, yan na yung graph ng y equals sa x cubed minus 12x plus 8. Okay? So, punta tayo sa susunod na example. Sketch the graph of y equals sa 6x squared minus x raised to 4. So, y equals sa 6x squared minus x raised to 4. Kunin lang natin guys yung critical points. So, differentiate natin yan. So, kunin natin yung first derivative. So, y prime natin ay equal sa 12x minus 4x cubed. At critical points, y prime ay equal sa 0. Substitute lang natin guys yung 0. Set lang natin yung y prime natin ay equal sa 0. So, magiging 0 equal sa 12x minus 4x cubed. So, divide both sides by 4. So, magiging 3x minus x cubed na lang. Then, factor out lang natin yung x since common naman, parehas, ano, meron silang x, ano. So, matitira na lang sa loob ay 3 minus x squared. So, meron tayo ditong critical values na equal kay 0 at x equal sa positive and negative square root of 3. So, kunin lang natin guys yung value ng y. If x equal sa 0, ano yung value ng y natin? So, substitute lang natin yan sa y equation. So, y natin ay equal sa 0. If x equal sa square root of 3, ano yung value ng y natin? So, substitute lang ulit natin yan sa equation ng y natin. So, magiging 6 times square root of 3 squared. So, magiging 3 na yan. Kaya, magiging, yan guys, 3. So, yung square root of 3 raised to 4 naman ay 9. Ano? Kasi magiging 3 times 3. So, equal yan sa 9. So, 18 minus 9. So, y natin ay equal sa 9. If x equal sa negative square root of 3, ano yung value ng y natin? So, substitute lang ulit natin yan sa y equation. So, magiging y equal sa 6 times 3 minus 9. So, same lang. So, y equal sa 18 minus 9. Same lang na y ay equal sa 9. So, critical points natin ay 0 and 0 and square root of 3 and 9. Then, negative square root of 3 and 9. So, itest lang natin guys kung ano-ano ba dyan yung maximum o yung minimum point natin. So, using second derivative test, y double prime natin ay equal sa 12 minus 12x squared. At 0.00, substitute lang natin yan. So, y double prime natin ay equal sa positive 12. So, 0.00 is minimum since positive yung nakuha natin na y double prime. At point, square root of 3 and 9. So, substitute lang natin guys yan sa second derivative equation natin. So, magiging 12 minus 12 times 3. So, magiging 12 minus 36. So, y double prime natin ay equal sa negative 24. So, since negative 24 yung nakuha natin, so negative. So, ibig sabihin, maximum yung point square root of 3 and 9 natin. At point, negative square root of 3 and 9 naman, y double prime ay equal sa 12 minus 12 times negative square root of 3 squared. So, magiging 12 minus 12 times 3. So, 12 minus 36 ay negative 24. So, since negative pa rin, point negative square root of 3 and 9 is maximum. So, kunin naman natin guys yung point of inflection natin. At point of inflection guys, y double prime ay equal sa 0. So, substitute lang natin yung 0. Set lang natin na 0 yung y double prime. So, magiging 0 equal sa 12 minus 12x squared. So, divide lang natin sa 12 both sides. So, magiging 0 ay equal sa 1 minus x squared. So, x squared natin, magiging equal sa 1. So, makukuha natin na x ay equal sa positive and negative 1. Then, kunin lang natin guys yung value ng y, ano? So, if x equal sa 1, ano yung y natin?
So, y equals sa 6 times 1 squared minus 1 raised to 4. So, y natin ay equal sa 6 minus 1. Then, y natin ay equal sa 5. If x equals sa negative 1 naman, y natin ay equal sa 6 times negative 1 squared minus negative 1 raised to 4. So, ganun pa rin guys. So, y natin ay equals pa rin sa 5. So, meron tayong point of inflection na 1 and 5 and negative 1 and 5. So, itest lang natin kung talagang point of inflection ba yan. So, at point 1 and 5, so let x equal sa 0 and 2. At x equal sa 0, substitute natin yan sa y double prime equation. So, magiging 12 yung y double prime natin. And at x equal sa 2, substitute natin yan guys. So, magiging 12 minus 12 times 2 squared. So, y double prime natin ay equal sa 12 minus 48. So, y double prime natin ay equal sa negative 36. So, since y double prime changes sign, point 1 and 5 is a point of inflection. At point negative 1 and 5 naman, let x equal sa negative 2 and 0. So, mapapansin nyo, nakuha na natin yung 0 na to, no? So, hindi na natin kukunin ulit yan dito sa pangalawa. So, at x equal sa negative 2, y double prime ay equal sa 12 minus 12x squared. So, substitute lang natin guys yung negative 2 dito sa x. So, magiging 12 minus 12 times negative 2 squared. So, y double prime natin ay equal sa 12 minus 48. So, y double prime natin ay equal sa negative 36. And at x equal sa 0, yung y double prime na nakuha natin kanina is positive 12. Since y double prime changes sign, point negative 1 and 5 is a point of inflection. So, igagraph na natin guys. So, lagay lang ulit natin guys yung mga nakuha natin. So, meron tayong minimum point 0, 0, maximum point na dalawa, so square root of 3 and 9, and negative square root of 3 and 9. So, dalawa din yung point of inflection natin. So, ibig sabihin, dalawang beses nagbago yung sense ng curve. Then guys, yung square root of 3, so approximately equal yan sa 1.7. So, kung hindi nyo alam, gamit yung approximation, pwede nyo balikan, meron ako ditong lesson, yung pagpa-plot ng points. Guys? So, approximately equal yan sa 1.7. So, graph na natin guys. So, meron ako ditong 0.00. So, square root of 3 and 9. Negative square root of 3 and 9. Then, yung dalawang point of inflection natin. Then, guys, magdagdag lang tayo ng dalawa pang point. Kasi pagdating natin dito, sa may maximum point natin, bababa na to eh. Para mas okay lang yung drawing natin, para alam natin kung kung gaano kababa yung curve natin, magdagdag lang tayo. So, kunwari, dito at point 2, at x equal sa 2 pala. So, lagay lang natin, if x equal sa 2, kay y natin? So, kunin lang natin yung value ng y natin. So, substitute natin yung 2 sa y equation. So, magiging ganyan. So, y natin ay equal sa positive 8. So, meron tayo ditong 0.2 and 8. If x equals sa negative 2 naman, ano yung value ng y natin? So, substitute lang natin guys yung negative 2. So, makakakuha tayo ng y na equal sa 8 din. So, parehas lang guys, So, meron tayo ditong 2, 8, then negative 2, and 8. So, plot lang natin yan. So, magiging ganyan. Then, pag connect-connectin lang natin guys yung point. So, magiging ganito na yung graph natin. Ayan na yung graph, So, kung hindi natin nilagay yung point na to, yung 2, 8, baka kung ano mangyari sa graph natin. So, mas okay yon para alam natin kung saan patungo yung curve o yung direction ng graph. So, ito na guys, yung graph ng y equal sa 6x squared minus x raised to 4. So, guys, ganito sa mga estudyante ko, may papagawa ko sa inyo. So, kunin nyo yung point of inflection sa example natin. Sa last video natin, yung finding maxima and minima. So, kung maalala ko, tatlo yung example natin doon. So, kunin nyo yung point of inflection, then i-graph ninyo, sketch ninyo yung polynomial curves. So, ganito guys. Huwag kayong magtatanong sa GC. Basta ilagay nyo lang sa papel, lagay nyo kahit saang papel, bond paper, yellow paper, or notebook. Gamit kayo ng ruler or lapis para mas okay yung drawing. Then, huwag kayong magtatanong. Hayaan nyo yung mga hindi nanonood na walang activity. Okay guys, so basta pagkatapos nyo, isend nyo lang agad, walang tanong. Okay guys, kung may tanong kayo, i-PM nyo lang ako, Pero wag kayong magtatanong about sa assignment natin sa GC. Basta send nyo lang agad sa GC yung ginawa ninyo. Okay? So hanggang dito na lang guys, siguro. Sa mga may tanong naman na hindi ko estudyante, pwede kayong mag-comment dito sa comment section. So, I hope na napadali natin yung lesson natin.
And guys, maraming salamat sa pagtapos ng video.